Umabot na sa halos 400 overseas Filipinos ang natulungan ng pamahalaan para ligtas na makauwi sa bansa sa gitna ng tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Dumating na sa Pilipinas kagabi mula sa Middle East ang 70 mga OFW at kanilang dependents. Kasunod naman ng mga kumakalat sa social media na tila ang UAE lang ang tumulong sa mga naipit na Pilipino. Nilinaw ng Department of Migrant Workers na sa mga ganitong sitwasyon, may sariling hakbang ang host country para sa seguridad at proteksyon ng lahat ng nasa loob ng kanilang teritoryo. The host country is in charge, especially in a situation where it is being militarily attacked. Git naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi natatapos sa paglipad pauwi ang tulong ng pamahalaan sa mga OFW. Kabilang sa ibinibigay na tulong ang mga pangangailangan bago ang biyahe, temporary accommodation, pagkain, medical assistance, at tulong sa pagproseso ng kanilang pag-uwi. Namahagi rin ng DMW ng financial assistance bilang bahagi ng post-repatriation aid. Isa sa mga nakauwing OFW si Jen at lubos ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil mabilis siyang natulungan ng OWA para makauwi agad. Nagka-problema ako sa trabaho, sa kanila ako lumapit. So lahat na assistance na kailangan, pati yung pag-uwi, preparation, shelter if needed, pati yung pagkain, na-provide naman nila. Even medical assistance kapag kailangan. Samantala, habang unti-unting may mga nakakauwi na ng Pilipinas, tuloy naman ang mas malawak na operasyon ng pamahalaan sa mga apektadong bansa. Mahigit 7,500 na mga kababayan na ang nabigyan ng on-site assistance, kabilang ang food assistance, hygiene kits, temporary accommodation, at iba pang pangunahing pangangailangan. Tinatayang mahigit 1,600 naman ang nakatanggap na ng post-repatriation services sa Pilipinas. As I mentioned, efforts are underway in terms of chartering, but there are challenges inherent. As I said, there's no airspace immediately available. So kailangan nga talaga yung land crossings. Karamihan sa mga dumating na mga OFW ay mula sa UAE, lalo na sa Dubai at Abu Dhabi, habang may ilan din mula sa iba pang bansang apektado ng tensyon. Marami rin sa kanila ang umaasang makakabalik pa sa kanilang mga employer kapag humupa na ang tensyon. Kabilang din sa mga dumating ang isa sa 2 naitalang injured OFWs, ngunit pinili niyang huwag humarap sa kamera o magbigay ng pahayag. Para naman sa mga OFW na nasa abroad pa at naghihintay ng tulong, may paalala ang DMW sa pinakamadaling paraan ng paghingi ng assistance. In our eGov app, there's a report function, OFW, and then you just indicate your concern, request for repatriation. It goes to the database of OWA, and we will be the one to call you and connect you with the right embassy or the right migrant workers office. Maaari ring tumawag sa 1348 Central Hotline para sa mga request for assistance. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.